Kabanata 10, Ang Tinig sa Ilang. Ang kabanatang ito ay batay sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 5 hanggang 23, Lucas Kapitulo 57 hanggang 80, at Lucas Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 18, Mateo Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 12, Marcos Kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 8. Mula sa mga tapat sa Israel, na matagal nang naghihintay sa pagdating ng Mesiyas, ang tagapagpauna ni Kristo ay bumangon. Ang matandang saserdoteng si Zacarias at ang kanyang asawang si Elizabeth ay parehong matuwid sa harap ng Diyos, at sa kanilang tahimik at banal na pamumuhay ang liwanag ng pananampalataya ay sumikat na parang bituin sa gitna ng kadiliman ng masasamang araw na iyon. Sa makadiyos na magkasintahang ito ay binigyan ng pangako ng isang anak na lalaki, na dapat magpauna sa mukha ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan. Si Zacarias ay nanirahan sa bundok na lupain ng Judea, ngunit umahan siya sa Jerusalem upang maglingkod sa loob ng 1 linggo sa templo, isang paglilingkod na kailangan 2 beses sa 1 taon mula sa mga saserdote sa bawat pangkat. At nangyari, na habang isinasagawa niya ang katungkulan ng pagkasaserdote sa harap ng Diyos ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanyang bahagi, ayon sa kaugalian ng katungkulan ng saserdote, ang kanyang kapalaran ay magsunog ng insenso nang siya ay pumasok sa templo ng Panginoon. Siya ay nakatayo sa harap ng gintong altar sa banal na lugar ng santuwaryo. Ang ulap ng insenso kasama ang mga panalangin ng Israel ay umaakyat sa harap ng Diyos. Bigla siyang namulat sa isang banal na presensya, isang anghel ng Panginoon ang nakatayo sa kanang bahagi ng altar. Ang posisyon ng anghel ay isang indikasyon ng pabor, ngunit hindi ito pinansin ni Zacarias. Sa loob ng maraming taon na nalangin siya para sa pagdating ng manunubos, ngayon ang langit ay nagpadala ng mensahero nito upang ipahayag na ang mga panalangin ito ay malapit ng sagutin, ngunit ang awan ng Diyos ay tila napakalaki para sa kanya upang purihin. Napuno siya ng takot at pagkondena sa sarili. Ngunit binati siya ng masayang katiyakan, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang iyong panalangin, at ang iyong asawang si Elizabeth ay mangganganak sa iyo ng isang anak na lalaki, at tatawagan mo ang kanyang pangalang Juan. At ikaw ay magkakaroon ng kagalakan, at marami ang magagolek sa kanyang kapanganakan. Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo. At marami sa mga anak ni Israel ang kanyang babaling muli sa Panginoon nilang Diyos. At siya'y mangguna sa kanya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang ibalik ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang mga suwail sa karunungan ng matuwid, upang ihanda ang isang bayang inihanda para sa Panginoon." At sinabi ni Zacarias sa anghel, "Saan ko malalaman ito? Sapagkat ako ay isang matanda na, at ang aking asawa ay matanda na." Alam na alam ni Zacarias kung paano si Abraham sa kanyang katandaan ay binigyan ng anak dahil naniwala siya sa kanya na tapat na nangako. Ngunit saglit na ibinaling ng matandang pari ang kanyang pag-iisip sa kahinaan ng sangkatauhan. Nakalimutan niya na kung ano ang ipinangako ng Diyos, kaya niyang tuparin. Anong laking kaibahan ng kawalang paniniwalang ito at ng matamis, parang bata na pananampalataya ni Maria, ang dalaga ng Nazareth, na ang sagot sa kamanghamanghang pahayag ng anghel ay, "Narito ang alipin ng Panginoon, maging sa akin ayon sa iyong salita." Lucas Kapitulo 1 versikulo 38. Ang pagsilang ng isang anak kay Zacarias, tulad ng pagsilang ng anak ni Abraham, at ni Maria, ay magturo ng isang dakilang espiritual na katotohanan, isang katotohanang mabagal nating matutunan at handang kalimutan. Sa ating sarili ay wala tayong kakayahang gumawa ng anumang mabuting bagay, ngunit ang hindi natin magagawa ay gagawin ng kapangyarihan ng Diyos sa bawat masunurin at naniniwalang kaluluwa. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay ibinigay ang anak ng pangako. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya na ang espiritual na buhay ay ipinanganak, at tayo ay may kakayahang gawin ang mga gawa ng kabutihan. Sa tanong ni Zacarias, sinabi ng anghel, "Ako si Gabriel, na nakatayo sa harapan ng Diyos, at ako ay sinugo upang magsalita sa iyo, at upang ipakita sa iyo ang masayang balitang ito." 500 taon na ang nakalilipas, ipinaalam ni Gabriel kay Daniel ang panahon ng propeta na aabot hanggang sa pagdating ni Kristo. Ang kaalaman na ang katapusan ng panahong ito ay malapit na ang nagpakilos kay Zacarias na manalangin para sa pagdating ng Mesiyas.
Ngayon ang mismong mensahero kung saan ibinigay ang hula ay dumating upang ipahayag ang katuparan nito. Ang mga salita ng anghel, "Ako si Gabriel," na nakatayo sa harapan ng Diyos, ay nagpapakita na siya ay may hawak na posisyon ng mataas na karangalan sa makalangit na mga korte. Nang dumating siya na may dalang mensahe kay Daniel, sinabi niya, "Walang humahawak sa akin sa mga bagay na ito, kundi si Michael, Kristo, na inyong prinsipe." Daniel Kapitulo 10 versikulo 21. Tungkol kay Gabriel ang tagapagligtas ay nagsasalita sa Apokalipsis, na nagsasabing, siya ay nagsugo at ipinaalam ito sa pamamagitan ng kanyang anghel sa kanyang lingkod na si Juan. Apokalipsis Kapitulo 1 versikulo 1. At kay Juan ay ipinahayag ng anghel, "Ako ay kapwa alipin mo at ng iyong mga kapatid na mga propeta." Apokalipsis Kapitulo 22 versikulo 9, kahangahangang kaisipan, na ang anghel na susunod na tumatayo bilang parangal sa anak ng Diyos ay ang pinili upang buksan ang mga layunin ng Diyos sa mga makasalanang tao. Si Zacarias ay nagpahayag ng pagdududa sa mga salita ng anghel. Hindi na siya muling magsasalita hanggat hindi sila natutupad. Masdan, sabi ng anghel, "Ikaw ay magiging pipi, hanggang sa araw na ang mga bagay na ito ay magaganap, dahil hindi ka naniwala sa aking mga salita, na matutupad sa kanilang kapanahunan." Tungkulin ng pari sa paglilingkod na ito na manalangin para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng publiko at bansa, at para sa pagdating ng Mesiyas. Ngunit nang tangkain ni Zacarias na gawin ito, hindi siya makapagsalita ng isang salita. Paglabas upang basbasan ang mga tao, sinunyasan niya sila, at nanatiling pipi. Matagal na silang naghintay, at nagsimulang matakot, baka siya ay maputol ng paghatol ng Diyos. Ngunit nang siya ay lumabas mula sa banal na lugar, ang kanyang mukha ay nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos, at kanilang napag-alaman na siya ay nakakita ng isang pangitain sa templo. Ipinaalam ni Zacarias sa kanila ang kanyang nakita at narinig, at, nang matapos ang mga araw ng kanyang paglilingkod, siya ay umuwi sa kanyang sariling bahay. Di nagtagal pagkatapos ng kapanganakan ng ipinangakong anak, ang dila ng ama ay nakalas, at siya ay nagsalita, at nagpuri sa Diyos. At ang takot ay dumating sa lahat ng nagsisitahan sa palibot nila, at ang lahat ng mga salitang ito ay nabalitaan sa buong lupaing maburol ng Judea. At iningatan ng lahat ng nakarinig sa kanila sa kanilang mga puso, na nagsasabi, magiging anong uri ito ng bata. Ang lahat ng ito ay may posibilidad na tumawag ng pansin sa pagdating ng Mesiyas, kung saan ihahanda ni Juan ang daan. Ang banal na espiritu ay sumakay Zacarias, at sa magagandang salitang ito ay ipinropesya niya ang misyon ng kanyang anak, "Ikaw, bata, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat ikaw ay mauuna sa mukha ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan, upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sa pamamagitan ng magiliw na awa ng ating Diyos, na kung saan ang bukas ng araw mula sa itaas ay dinalaw tayo, upang magbigay ng liwanag sa nangdekaupo sa kadiliman at sa lilam ng kamatayan, upang gabayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan." At ang bata ay lumaki, at lumakas sa espiritu, at nasa ilang hanggang sa araw ng kanyang pagpapakita sa Israel. Bago ang kapanganakan ni Juan, sinabi ng anghel, siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at hindi iinom ng alak ni matapang na inumin, at siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo. Tinawag ng Diyos ang anak ni Zacarias sa isang dakilang gawain, ang pinakadakilang ipinagkatiwala sa mga tao. Upang maisakatuparan ang gawaing ito, dapat nakasama niya ang Panginoon. At ang Espiritu ng Diyos ay sa kanya kung susundin niya ang tagubilin ng anghel. Si Juan ay dapat humayo bilang mensahero ni Jehovah, upang dalhin sa mga tao ang liwanag ng Diyos. Dapat siyang magbigay ng bagong direksyon sa kanilang mga iniisip. Dapat niyang ikanintal sa kanila ang kabanalan ng mga kahilingan ng Diyos, at ang kanilang pangangailangan ng kanyang sakdal na katwiran. Ang gayong sugo ay dapat na banal. Siya ay dapat na isang templo para sa nananahan na espiritu ng Diyos. Upang maisakatuparan ang kanyang misyon, kailangan niyang magkaroon ng maayos na pisikal na konstitusyon, at mental at espiritual na lakas. Sa makatuwid ito ay kinakailangan para sa kanya upang kontrolin ang mga gana at hilig. Kailangang kaya niyang kontrolin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang makatayo siya sa gitna ng mga tao na hindi natitinag sa nakapaligid na mga pangyayari gaya ng mga bato at bundok sa ilang. Sa panahon ni Juan Bautista, ang kasakiman sa kayamanan,
at ang pag-ibig sa karangyaan at pagpapakita ay naging laganap. Ang madamdaming kasiyahan, pagsasaya at pag-inom, ay nagdudulot ng pisikal na karamdaman at pagkabulok, na nagpapahina sa espiritual na mga pangunawa, at nagpapababa ng pakiramdam sa kasalanan. Si Juan ay tatayo bilang isang reformador. Sa pamamagitan ng kanyang walang kabuluhang buhay at simpleng pananamit ay dapat niyang sawayin ang labis na panahon. Dahil dito ang mga tagubaylang ibinigay sa mga magulang ni Juan, isang aral ng pagpipigil ng isang anghel mula sa trono ng langit. Sa pagkabata at kabataan ang karakter ay pinakakahanga-hanga. Ang kapangyarihan ng pagpipigil sa sarili ay dapat makuha. Sa tabi ng Fireside at sa family board ay may mga impluwensyang ibinibigay na ang mga resulta ay kasing tagal ng kawalang hanggan. Higit sa anumang likas na endowment, ang mga gawin na itinatag sa mga unang taon ay nagpapasya kung ang isang tao ay mananalo o matatalo sa labanan ng buhay. Ang kabataan ay ang oras ng paghahasik. Tinutukoy nito ang katangian ng pag-aani, para sa buhay na ito at para sa buhay na darating. Bilang isang propeta, si Juan ay magbabalik loob ng mga puso ng mga ama sa mga anak, at ng mga masuwayin sa karunungan ng mga matuwid, upang ihanda ang isang bayang inihanda para sa Panginoon. Sa paghahanda ng daan para sa unang pagdating ni Kristo, siya ay isang kinatawan ng mga maghahanda ng isang bayan para sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Ang mundo ay ibinigay sa pagpapakasaya sa sarili. Ang mga pagkakamali at pabula ay marami. Ang mga patibong ni Satanas para sa pagsira ng mga kaluluwa ay dumami. Ang lahat ng gustong maging ganap na kabanalan sa pagkatakot sa Diyos ay dapat matuto ng mga aral ng pagpipigil at pagpipigil sa sarili. Ang mga gana at pagnanasa ay dapat na pinailalim sa mas mataas na kapangyarihan ng pag-iisip. Ang pagdidisiplina sa sarili na ito ay mahalaga sa lakas ng kaisipan at espiritual na pananaw na magbibigay daan sa atin na maunawaan at may siguro ang mga sagradong katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil dito ang pagpipigil ay nakahanap ng lugar sa gawain ng paghahanda para sa ikalawang pagparito ni Kristo. Sa likas na pagkakasunod-sunod ng mga bagay, ang anak ni Zacarias ay tinuruan sana para sa pagkasaserdote. Ngunit ang pagsasanay ng mga rabbinical na paaralan ay hindi magiging angkop sa kanya para sa kanyang trabaho. Hindi siya ipinadala ng Diyos sa mga guro ng teolohiya upang matutunan kung paano bigyang kahulugan ang mga kasulatan. Tinawag niya siya sa disyerto, upang matutunan niya ang kalikasan at ang Diyos ng kalikasan. Ito ay isang malungkot na rehiyon kung saan niya natagpuan ang kanyang tahanan, sa gitna ng mga tigang na burol, ligaw na bangin, at mabatong mga kuweba. Ngunit pinili niyang talikuran ang mga kasiyahan at karangyaan sa buhay para sa mahigpit na disiplina sa ilang. Dito ang kanyang kapaligiran ay pabor sa mga gawin ng pagiging simple at pagtanggi sa sarili. Walang tigil ng sigawan ng mundo, maaari niyang pag-aralan dito ang mga aral ng kalikasan, ng paghahayag, at ng providence. Ang mga salita ng anghel kay Zacarias ay madalas na inuulit kay Juan ng kanyang mga magulang na may takot sa Diyos. Mula sa pagkabata ang kanyang misyon ay nasa harapan niya, at tinanggap niya ang banal na pagtitiwala. Para sa kanya ang pag-iisa sa disyerto ay isang malugod na pagtakas mula sa lipunan kung saan ang hinala, kawalan ng paniniwala, at karumihan ay naging halos lahat-lahat. Hindi niya pinagkatiwalaan ang kanyang sariling kapangyarihan upang mapaglabanan ang tukso, at umiwas sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa kasalanan, baka mawala sa kanya ang pakiramdam ng labis na pagkamakasalanan nito. Nakatuon sa Diyos bilang isang Nazirite mula sa kanyang kapanganakan, ginawa niya ang panata sa kanyang sarili sa isang panghabang buhay na pagtatalaga. Ang kanyang pananamit ay kasuotan ng mga sinaunang propeta, isang damit na balahibo ng kamelyo, na nakakulong sa pamamagitan ng isang katad na pamigkis. Kinain niya ang balang at pulot-pukyutan, na matatagpuan sa ilang, at uminom ng dalisay na tubig mula sa mga burol. Ngunit ang buhay ni Juan ay hindi ginugol sa catamaran, sa ascetic na kadiliman, o sa makasariling paghihiwalay. Paminsan-minsan ay humayo siya upang makihalubilo sa mga tao, at siya ay palaging isang interesadong tagamasid sa kung ano ang lumilipas sa mundo. Mula sa kanyang tahimik na pag-urong ay pinanood niya ang paglalahad ng mga pangyayari. Sa pamamagitan ng pangitain na pinaliwanagan ng banal na espiritu ay pinag-aralan niya ang mga katangian ng mga tao, upang maunawaan niya kung paano maabot ang kanilang mga puso ng mensahe ng langit. Ang pasanin ng kanyang misyon ay nasa kanya. Sa pag-iisa,
sa pamamagitan ng pagninilay-nilay at panalangin, sinikap niyang bigkasan ang kanyang kaluluwa para sa gawaing buhay sa harap niya. Bagamat nasa ilang, hindi siya nakaligtas sa tukso. Hanggat maaari, isinara niya ang bawat daan kung saan maaaring makapasok si Satanas, ngunit siya ay sinasalakay pa rin ng manunukso. Ngunit ang kanyang espiritual na mga pananaw ay malinaw, nagkaroon siya ng lakas at pagpapasya ng pagkatao, at sa tulong ng banal na espiritu ay nakita niya ang mga paglapit ni Satanas, at nalabanan ang kanyang kapangyarihan. Natagpuan ni John sa ilang ang kanyang paaralan at ang kanyang santuwaryo. Tulad ni Moises sa gitna ng mga bundok ng Midian, siya ay kinulong ng presensya ng Diyos, at napaliligiran ng mga ebidensya ng kanyang kapangyarihan. Hindi niya kapalaran ang manirahan, gaya ng ginawa ng dakilang pinuno ng Israel, sa gitna ng solemn na kamahalan ng mga pag-iisa sa bundok, ngunit sa harap niya ay ang mga kaitaasan ng Moab, sa dako roon ng Jordan, na nagsasalita tungkol sa kanya na nagpatibay ng mga bundok, at nagbigki sa kanila ng lakas. Ang madilim at kakilakilabot na aspeto ng kalikasan sa kanyang tahanan sa ilang ay malinaw na naglalarawan sa kalagayan ng Israel. Ang mabungang ubasan ng Panginoon ay naging isang tiwangwang na basura, ngunit sa itaas ng disyerto ang langit ay nakayuko ng maliwanag at maganda. Ang mga ulap na nagtipon, madilim sa unos, ay pinaarko ng bahaghari ng pangako. Kaya't sa ibabaw ng pagkasira ng Israel ay sumikat ang ipinangakong kaluwalhatian ng paghahari ng Mesiyas. Ang mga ulap ng puot ay pinalawak ng bahaghari ng kanyang tipan maawa. Nag-iisa sa tahimik na gabi nabasa niya ang pangako ng Diyos kay Abraham tungkol sa isang binhi na hindi mabilang-bilang mga bituin. Ang liwanag ng bukang liwayway, na nagpapalamuti sa mga bundok ng Moab, ay nagsabi tungkol sa kanya na dapat maging liwanag ng umaga, pagka ang araw ay sumisikat, sa makatuwid bagay isang umaga na walang ulap. Ikalawang Samuel Kapitulo 23 versikulo 4. At sa ningning ng katanghalian ay nakita niya ang ningning ng kanyang pagpapakita, nang, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at makikita ng lahat ng laman na magkakasama. Isayas Kapitulo 40 versikulo 5. Taglay ang pagkamangha ngunit masayang espiritu ay sinaliksik niya sa makahulang balumbon ang mga paghahayag ng pagdating ng Mesiyas, ang ipinangakong binhi na dudurog sa ulo ng serpiente, si Shiloh, ang tagapagbigay ng kapayapaan, nahaharap sa isang hari ay dapat tumigil sa paghahari sa trono ni David. Ngayon ay dumating na ang oras. Isang Romanong pinuno ang nakaupo sa palasyo sa bundok Sion. Sa pamamagitan ng tiyak na salita ng Panginoon, ipinanganak na ang Kristo. Ang masiglang paglalarawan ni Isaya sa kaluwalhatian ng Mesiyas ay ang kanyang pag-aaral sa araw at gabi, ang sanga mula sa ugat ni Jesse, isang hari na maghahari sa katwiran, na humahatol, nang may katarungan para sa maamo sa lupa, isang lihim mula sa unos, ang anino ng malaking bato sa pagod na lupain, ang Israel ay hindi natatawaging, iniwan, ni ang kanyang lupain na, tiwangwang, kundi tatawagan ng Panginoon, aking kaluguran, at ang kanyang lupain ay Beulah. Isayas Kapitulo 11 versikulo 4, 32:2, 62:4, margin. Ang puso ng malungkot na pagkatapon ay napuno ng maluwalhating pangitain. Tumingin siya sa hari sa kanyang kagandahan, at ang sarili ay nakalimutan. Nakita niya ang kamahalan ng kabanalan, at nadama niya ang kanyang sarili na hindi mabisa at hindi karapat-dapat. Siya ay handa na humayo bilang mensahero ng langit, na hindi nabighani ng tao, dahil siya ay tumingin sa banal. Kaya niyang tumayo ng tuwid at walang takot sa harapan ng mga makalupang monarka, dahil yumukod siya sa harap ng hari ng mga hari. Hindi lubos na naunawaan ni Juan ang kalikasan ng kaharian ng Mesiyas. Hinanap niya ang Israel upang maligtas mula sa kanyang mga pambansang kalaban, ngunit ang pagdating ng isang hari sa katwiran, at ang pagtatatag ng Israel bilang isang banal na bansa, ang dakilang layunin ng kanyang pag-asa. Sa gayon siya ay naniniwala na matutupad ang propesya na ibinigay sa kanyang kapanganakan, upang alalahanin ang kanyang banal na tipan. Na tayo ay iniligtas sa kamay ng ating mga kaaway maaaring maglingkod sa kanya ng walang takot, sa kabanalan at katwiran sa harap niya, sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Nakita niya ang kanyang mga tao na nalinlang, nasiyahan sa sarili, at natutulog sa kanilang mga kasalanan. Nais niyang gisingin sila sa isang mas banal na buhay.
Ang mensahe na ibinigay ng Diyos sa kanya upang dalhin ay dinisenyo upang gumulantang sila mula sa kanilang pagkahilo, at maging sanhi ng kanilang panginginig dahil sa kanilang malaking kasamaan. Bago makatagpo ng matutuluyan ang binhi ng Ebanghelyo, ang lupa ng puso ay dapat na masira. Bago sila humingi ng kagalingan mula kay Jesus, dapat silang magising sa kanilang panganib mula sa mga sugat ng kasalanan. Hindi nagpapadala ang Diyos ng mga mensahero para purihin ang makasalanan. Siya ay hindi naghahatid ng mensahe ng kapayapaan upang patahimikin ang mga hindi banal sa nakamamatay na seguridad. Siya ay naglalagay ng mabibigat na pasanin sa budi ng nagkasala, at tinutusok ang kaluluwa ng mga palaso ng pananalig. Iniharap sa kanya ng mga naglilingkod na anghel ang nakakatakot na mga paghatol ng Diyos upang palalimin ang pakiramdam ng pangangailangan, at iudyukan ang pagsigaw, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? Pagkatapos ang kamay na nagpakumbaba sa alabok, ay itinataas ang nagsisisi. Ang tinig na samaway sa kasalanan, at nagpahiya sa kapalaluan at ambisyon, ay nagtatanong ng may magiliw na pakikiramay, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Nang magsimula ang ministeryo ni Juan, ang bansa ay nasa isang estado ng kaguluhan at kawalang kasiyahan na malapit sa revolusyon. Sa pagtanggal kay Arklao, ang Judea ay direktang nasa ilalim ng kontrol ng Roma. Ang paniniil at pangangikil ng mga Romanong gobernador, at ang kanilang determinadong pagsisikap na ipakilala ang mga pag-anong simbolo at kaugalian, ay nagpasiklab ng pag-aalsa, na napawi sa dugo ng libu-libong pinakamatapang sa Israel. Ang lahat ng ito ay nagpatindi ng pambansang pagkamuhi laban sa Roma, at pinalaki ang pananibik na makalaya mula sa kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng alitan at alitan, isang tinig ang narinig mula sa ilang, isang tinig na nakakabigla at mabagsik, ngunit puno ng pag-asa, magsisi kayo, sapagkat ang kaharian ng langit ay malapit na. Gamit ang isang bago, kakaibang kapangyarihan ay pinakilos nito ang mga tao. Inihula ng mga propeta ang pagdating ni Kristo bilang isang kaganapan sa hinaharap, ngunit narito ang isang anunsyo na ito ay malapit na. Ang kakaibang anyo ni Juan ay nagdala sa isip ng kanyang mga tagapakinig pabalik sa mga sinaunang tag-akita. Sa kanyang asal at pananamit ay kahawig niya ang propetang si Elias. Sa espiritu at kapangyarihan ni Elias ay tinuligsa niya ang pambansang katiwalian, at sinaway ang nananaig na mga kasalanan. Ang kanyang mga salita ay malinaw, nakatutok, at nakakumbinsi. Marami ang naniwala na isa siya sa mga propetang nabuhay mula sa mga patay. Nabulabog ang buong bansa, maraming tao ang dumagsa sa ilang. Ipinahayag ni Juan ang pagdating ng Mesiyas, at tinawag ang mga tao na magsisi. Bilang simbolo ng paglilinis mula sa kasalanan, bininyagan niya sila sa tubig ng Jordan. Kaya sa pamamagitan ng isang makabuluhang bagay na aral ay ipinahayag niya na ang mga nag-aangking piniling bayan ng Diyos ay nadungisan ng kasalanan, at na kung walang paglilinis ng puso at buhay ay hindi sila magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Mesiyas. Dumating ang mga prinsipe at mga rabay, mga sundalo, mga public at mga magsasaka upang makinig sa propeta. Sa loob ng ilang panahon ang mataimtim na babala mula sa Diyos ay naalarma sa kanila. Marami ang nadala sa pagsisisi, at nabautismuhan. Ang mga tao sa lahat ng antas ay nagpasakop sa kahilingan ng Baptist, upang makasali sa kaharian na kanyang inihayag. Marami sa mga eskriba at mga Fariseo ang dumating na nagkukumpisal ng kanilang mga kasalanan, at humihingi ng bautismo. Itinaas nila ang kanilang mga sarili bilang mas mahusay kaysa sa ibang mga tao, at pinamunuan ang mga tao na magkaroon ng mataas na opinyon sa kanilang kabanalan. Ngayon ang mga nagkasalang lihim ng kanilang buhay ay nabunyag. Ngunit si Juan ay humanga ng banal na espiritu na marami sa mga lalaking ito ay walang tunay na pananalig sa kasalanan. Naging team server sila. Bilang mga kaibigan ng propeta, umaasa silang makahanap ng pabor sa darating na prinsipe. At sa pamamagitan ng pagtanggap ng binyag sa kamay ng sikat na batang gurong ito, naisip nilang palakasin ang kanilang impluwensya sa mga tao. Sinalubong sila ni Juan ng masakit na pagtatanong, o lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo na tumakas mula sa galit na darating? Mangagbigay nga kayo ng mga bungang nararapat sa pagsisisi, at huwag ninyong isipin na sabihin sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo, na ang Diyos ay may kakayahang magbangon ng mga anak kay Abraham sa mga batong ito. Ang mga Hudyo ay nagkamali sa pagpapakahulugan sa pangako ng Diyos ng walang hanggang paglingap sa Israel,
ganito ang sabi ng Panginoon, na nagbibigay ng araw na pinakaliwanag sa araw, at ng mga ordinansa ng buwan at ng mga bituin bilang liwanag sa gabi, na humahati sa dagat kapag ang umaatungal ang mga alon nito, ang Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan, kung ang mga palatuntunang iyon ay humiwalay sa harap ko, sabi ng Panginoon, ang binhi nga ng Israel ay titigil sa pagiging isang bansa sa harap ko magpakailanman. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung ang langit sa itaas ay masusukat, at ang mga patibayan ng lupa ay masusukat sa ibaba, aking itatakwil din ang lahat ng binhi ng Israel dahil sa lahat ng kanilang ginawa, sabi ng Panginoon. Jeremias Kapitulo 31 versikulo 35 hanggang 37. Itinuring ng mga Hudyo ang kanilang likas na pinagmulan mula kay Abraham bilang nagbibigay sa kanila ng pag-angkin sa pangakong ito. Ngunit hindi nila pinapansin ang mga kondisyong itinakda ng Diyos. Bago ibigay ang pangako, sinabi niya, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga panloob na bahagi, at isusulat ko sa kanilang mga puso, at magiging kanilang Diyos, at sila ay magiging aking bayan. Sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan, at hindi ko naaalalahanan pa ang kanilang kasalanan. Jeremias Kapitulo 31 versikulo 33-34. Sa isang bayan na ang kanyang mga puso ay nakasulat, ang pabor ng Diyos ay natitiyak. Sila ay kaysa niya, ngunit inihiwalay ng mga Hudyo ang kanilang sarili sa Diyos. Dahil sa kanilang mga kasalanan sila ay nagdurusa sa ilalim ng kanyang mga paghatol. Ito ang dahilan ng kanilang pagkaalipin sa isang pag-anong bansa. Ang kanilang mga isipan ay nagdilim sa pamamagitan ng pagsuwi, at dahil sa nakalipas na mga panahon ng Panginoon ay nagpakita sa kanila ng napakalaking pabor, sila ay nagdahilan sa kanilang mga kasalanan. Pinipuri nila ang kanilang sarili na sila ay mas mabuti kaysa sa ibang mga tao, at may karapatan sa kanyang mga pagpapala. Ang mga bagay na ito ay isinulat para sa ating paalaala, na kinaroroonan ng mga wakas ng sanlibutan. Unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 11. Gaano kadalas natin mali ang interpretasyon ng mga pagpapala ng Diyos, at purihin ang ating sarili na tayo ay pinapaboren dahil sa ilang kabutihan sa atin. Hindi magagawa ng Diyos para sa atin ang nais niyang gawin. Ang kanyang mga kaloob ay ginagamit upang madagdagan ang ating kasiyahan sa sarili, at upang patigasin ang ating mga puso sa kawalan ng pananampalataya at kasalanan. Ipinahayag ni Juan sa mga guro ng Israel na ang kanilang pagmamataas, pagkamakasarili, at kalupitan ay nagpakita sa kanila na isang henerasyon ng mga ulupong, isang nakamamatay na sumpa sa mga tao, kaysa sa mga anak ng makatarungan at masunuring Abraham. Sa pagtingin sa liwanag na kanilang natanggap mula sa Diyos, sila ay mas masahol pa kaysa sa mga pagano, kung saan sila ay nakadama ng higit na mataas. Nakalimutan nila ang bato kung saan sila hinukay, at ang butas ng hukay kung saan sila hinukay. Ang Diyos ay hindi umaasa sa kanila para sa katuparan ng kanyang layunin. Kung paanong tinawag niya si Abraham mula sa isang pag-anong mga tao, upang matawag niya ang iba sa kanyang paglilingkod. Ang kanilang mga puso ay maaaring magmukhang walang buhay na gaya ng mga bato sa desyerto, ngunit ang kanyang espiritu ay makapagbibigay buhay sa kanila upang gawin ang kanyang kalooban, at tanggapin ang katuparan ng kanyang pangako. At ngayon din, sabi ng propeta, ang palakol ay nakalagay sa ugat ng mga punong kahoy, kaya't ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuting bunga ay pinuputol, at inihahagi sa apoy. Hindi sa pangalan nito, kundi sa bunga nito, ang halaga ng isang puno ay natutukoy. Kung ang bunga ay walang halaga, ang pangalan ay hindi makapagliligtas sa puno mula sa pagkasira. Ipinahayag ni Juan sa mga Hudyo na ang kanilang katayuan sa harap ng Diyos ay pagpapasya ng kanilang pagkatao at buhay. Walang halaga ang propesyon. Kung ang kanilang buhay at pagkatao ay hindi naaayon sa batas ng Diyos, sila ay hindi kanyang bayan. Sa ilalim ng kanyang mga salita na naghahanap ng puso, ang kanyang mga nakikinig ay nahatulan. Lumapit sila sa kanya na may pagtatanong, kung gayon, ano ang gagawin natin? Sumagot siya, ang may dalawang balabal, ay magbigay sa wala, at ang may pagkain, ay gayon din ang gawin niya. At binalaan niya ang mga maniningil ng buwis laban sa kawalan ng katarungan, at ang mga sundalo laban sa karahasan. Ang lahat ng naging sakop ng kaharian ni Kristo, aniya, ay magbibigay ng katibayan ng pananampalataya at pagsisisi. Ang kabaitan, katapatan, at katapatan ay makikita sa kanilang buhay.
Sila ay maglilingkod sa mga nangangailangan, at magdadala ng kanilang mga handog sa Diyos. Ipagsasanggalang nila ang walang pagtatanggol, at magbibigay ng halimbawa ng kabutihan at habag. Kaya ang mga tagasunod ni Kristo ay magbibigay ng katibayan ng pagbabagong kapangyarihan ng banal na espiritu. Sa pang-araw-araw na buhay, makikita ang katarungan, awa, at pag-ibig ng Diyos. Kung hindi, sila ay parang ipa na ibinibigay sa apoy. Tunay ngang binabautismuhan kita sa tubig sa pagsisisi, sabi ni Juan, ngunit ang dumarating na kasunod ko ay higit na makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng mga panyapak, kayo ay kanyang babautismuhan sa Espiritu Santo at ng apoy. Mateo Kapitulo 3 versikulo 11, R.V. Margin. Ipinahayag ni Propeta Isaias na lilinisin ng Panginoon ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasamaan, sa pamamagitan ng espiritu ng paghatol, at sa pamamagitan ng espiritu ng pagnininggas. Ang salita ng Panginoon sa Israel ay, ibabalik ko ang aking kamay sa iyo, at wagas na aalisin ang iyong dumi, at aalisin ko ang lahat ng lata. Isaias Kapitulo 4 versikulo 4, ala 1:25. Ang magkasala, saan man matatagpuan, ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Hebreo Kapitulo 12 versikulo 29. Sa lahat ng nagpapasakop sa kanyang kapangyarihan ay uubusin ng Espiritu ng Diyos ang kasalanan. Ngunit kung ang mga tao ay kumapit sa kasalanan, sila ay nakikilala dito. Kung gayon ang kaluwalhatian ng Diyos, na sumisira sa kasalanan, ay dapat magwasak sa kanila. Si Jacob, pagkatapos ng kanyang gabi ng pakikipagbuno sa anghel, ay bumulalas. Nakita ko ang Diyos ng harapan, at ang aking buhay ay naligtas. Genesis Kapitulo 32 versikulo 30. Si Jacob ay nagkasala ng isang malaking kasalanan sa kanyang paggawi kay Esau, ngunit siya ay nagsisi. Ang kanyang pagsalangsang ay napatawad, at ang kanyang kasalanan ay nalinis, kaya nga natiis niya ang paghahayag ng presensya ng Diyos. Ngunit saan man ang mga tao ay pumunta sa harapan ng Diyos habang kusang inalagaan ang kasamaan, sila ay nawasak. Sa ikalawang pagdating ni Kristo ang masasama ay mapupuksa, sa pamamagitan ng espiritu ng kanyang bibig, at pupuksin, sa ningning ng kanyang pagparito. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 2 versikulo 8. Ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, na nagbibigay ng buhay sa matuwid, ay papatay sa masasama. Sa panahon ni Juan Bautista, malapit nang magpakita si Kristo bilang tagapaghayag ng katangian ng Diyos. Ang mismong presensya niya ang maghahayag sa mga tao ng kanilang kasalanan. Tanging kung sila ay handa na malinis mula sa kasalanan maaari silang pumasok sa pakikasama sa Kanya. Tanging ang dalisay sa puso ang maaaring manatili sa Kanyang presensya. Kaya ipinahayag ng Baptist ang mensahe ng Diyos sa Israel. Marami ang sumunod sa Kanyang tagubilin. Marami ang nagsakripisyo ng lahat para sumunod. Maraming tao ang sumunod sa bagong gurong ito sa bawat lugar, at hindi kakaunti ang naghangad ng pag-asa na siya ang maging Mesiyas. Ngunit nang makita ni Juan ang mga tao na lumingon sa kanya, hinanap niya ang bawat pagkakataon na ituro ang kanilang pananampalataya sa kanya na darating. Dito nagtatapos ang Kabanata 10. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.